Hey mga brods, may balak ang SMB na ibalik ito pong si Jimmy Alapag sa kanila, pero dati assistant coach lang. Pero ngayon, balak na nila gawin na itong head coach. Pero yun nga, may problema nga lang SMB dahil nagiging importante na ito pong si Coach Jimmy Alapag dito po sa Sacramento Kings, dito po sa NBA G League, pati na rin dito sa NBA regular season dahil siya na nga ang ginagawa nilang development coach. So talagang iba na rin ang nararating po nito po ni Coach Jimmy Alapag from assistant coach lang dati sa NBA G League to regular season na ng NBA talaga mga brods as a development coach at nandyan na rin siya. So malakas na rin ito pong mentality nito po ni Coach Jimmy Alapag mga brods. Kaya pagdating nito sa Pinas, talagang marami siyang ma-share mga kabrods. Balak nga rin nila gawin itong future Gilas head coach mga kabrods. Ito pong si Coach Jimmy Alapag. Kaya itong SMB, balak talaga nilang kunin ito pong si Coach Jimmy para nga mas lumakas lalo ito pong SMB. Dahil alam naman natin si Coach George Gallant, yes, alam natin na nasa final sila ngayon. Meralco versus SMB, syempre deserve pa rin niya as a head coach ng SMB, pero iba pa rin yung magiging long term na head coach mga kabros. Like Coach Tim ko, nagiging long term head coach na ito ng Barangay Ginebra San Miguel. So yan ang gagawin nila kay Coach Jimmy Alapag na pangmatagalang head coach na ito ng SMB. Kaya ito ang pinaplano nila mga brods. Nagre-rebuild sila ng panibagong lineup, tapos gusto pa nilang kunin as a head coach para sa long term contract ito pong si Coach Jimmy Alapag. Pero syempre ang desisyon ay na kay Coach Jimmy na. Pero syempre alam naman natin iba pa rin ang sahuran doon sa NBA, kaya siguro hindi na bumabalik pa ito pong si Coach Jimmy Alapag sa Pinas dahil ang ganda nga ng sahuran doon. So syempre iba na yun mga brods, NBA na yan So syempre mas malaki talagang kitaan doon, talong-talo. At yun nga, sabi nga nila walang-wala dito sa head coach ng PBA. So yun nga mga brods, syempre para kay Coach Jimmy Alapag, siguro para na rin ito sa Pinas at para sa team ng PBA ay siguro babalik ito dahil syempre malaking respeto niya sa SMB, nahawakan na rin niya yan as an assistant coach siya dyan, tapos nag-ABL pa to, ABL champion 2018 mga kabrods. Iba pa rin ang respeto niya sa Pinas, syempre former PBA player rin na. So dito talaga nakilala si Coach Jimmy Alapag. Siguro nga ay talagang gusto rin niyang magkaroon talaga ng magandang experience at mapanglawakang experience sa NBA mga brods, at dito na niya i-share dito sa PBA. At yun nga siguro mga brods, kung itong offer ng SMB ay malaki-laki talaga, ay baka dito na mapapawi ito pong si Coach Jimmy Alapag. At alam naman natin ang SMB, napakaraming benefits at napakaraming incentives na nakukuha, bonuses, kapag yung team mo ay palaging nasa championship round. So ito pong si Coach Jimmy Alapag, di hamak naman talaga na maganda na ang nagiging knowledge neto sa ibang bansa, lalong-lalo na NBA pa yan. Kaya pag nahawakan niyang SMB na super studded lineup na team mga kabrods, ay alam na natin ang mangyayari. At yun nga, magiging challenge na rin ito kay na Coach Tim Cone. At para na rin sa magiging future ng Gilas Pilipinas as a head coach nila. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba Coach Jimmy Alapag ay babagay ba ito maging head coach ng SMB? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa-isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of rookie draft dito sa PBA, eto nga pong 6'2 or 6'3" point guard na si Cedric Bearfield ay bali-balita nga gusto ring magpa-draft at nasa plano na rin niya yung magpa-draft talaga dito sa PBA mga kabrods. At yan nga yung isa sa mga na-interview sa kanya nung nakalaban ng TNT Tropang Giga, ito pong kupunan ni Cedric Bearfield na Taipei Fuban Braves dun sa ASEAN League mga kabrods. So sa mga hindi po nakakilala kay Cedric Bearfield, ito ay magiging future first round pick pa nga, dati pa. Hindi nga lang matuloy-tuloy dahil ang daming teams din na nag-o-offer sa kanya ng malaki. At yun nga, nakapaglaro na rin ito dati sa Bay Area Dragons ng 2023, yung naging guest team ng Bay Area mga brods, pero hindi nga lang siya nakapaglaro dito sa PBA. Tapos SLAC, lumipat din yan. Tapos ngayon ay nasa Taipei Fuban Braves sa Taiwan League sa P-League Plus
naglalaro. Ito pong si Cedric Barefield. Siguro nga mas malaki ang kitaan dyan. Kaya nung in-interview siya dun sa Saiyan League against TNT Tropang Giga, mga kabrods, ay ang sagot niya ay malaki ang respeto niya dito sa kanyang kupunan na Taipei Braves. Pero nasa plano na rin niya, mga brods, ito pong pambansang liga natin na magpa-draft siya in the future. So hinog na ito, mga brods, 27 years old. Dating nagkapaglaro na rin ito sa NBA G League. Undrafted nga lang din ito dati noong 2019 at napaglaro siya dun sa Oklahoma City Blue 2019 to 2020 at 2022 bumalik ulit siya dyan, mga brods, dahil may mga liga na pinaglalaroan din talaga ito. So hinog na ito, mga brods, kung ito ay magpapadraft sa PBA. At kung makikita nyo yung mga highlights talaga nito, ay talagang napaka-explosive na point guard ito, mga brods. Ito pong si Cedric Barefield. Kaya di hamak na magiging future first pick ito, mga kabrods, in the future sa PBA pag nagpa-draft na talaga ito. Kaya ito, mga brods, may mga kupunan din na syempre nakaabang na rin dito sa player na ito. Isa na rin ito pong Barangay Nebra San Miguel sa nakamata at nakakursunada dito kay Cedric Barefield, mga brods. Dati pa yan no, itong si Cedric ay muntik-muntika nang magpa-draft dati noong 2022. Talagang Hinebrang nakaabang dyan, pero bigla nga siyang inoferan ng Tainan TSG Ghost Hawks, kaya doon na siya agad naglaro dahil mas malaki rin naman kasi ang kitaan doon. Pero siguro nga kung ito ay inoferan na agad at pinakita na agad ng Hinebra yung magiging sahod niya dito sa PBA, baka dito nalilipat ito pong si Cedric Barefield sana at magpapadraft na. Dati kasi may mga problema dito sa Pinas nung magpapadraft na sana sina Barefield, sila Taylor Statham, mga kabrods, na nagkakaroon sila ng problema sa fill-am requirements. Kung hindi nga na-compile yon at hindi na-comply na ito po ni Barefield, hindi na siya pwedeng magpa-draft sa PBA. So yun nga, lack of requirements nga lang ito pong si Barefield. Pero ngayon medyo nagluwag-luwag na ang PBA, ay dito na nga pwedeng pumasok yung mga fill-am players at superstars ng ibang bansa dito sa atin sa Pinas. Isa si Cedric Barefield, mga brods, sa talagang magiging future talaga ng Hinebra ito kung sakali. At syempre, kung makikita nyo rin sa highlights niya, talagang malaki ang may tutulong niya sa Hinebra. Parang Pringle lang na mas pinalaki ito, mga brods, mas pinabilis at mas mataas tumalon. Mas swabe ang galawan, maganda rin ang shooting. Kung tutusin nga, naging import pa siya dyan sa SLAC. Matino na point guard, decente rin ang mga numbers na pinapakita nito sa mga liga sa ibang bansa. 27 years old. Film ito, mga brods, kaya itong si Cedric Barefield ay talagang magiging future superstar na dihamak dito sa PBA. Kung ang ibang bansa nga, dinodomina na ito ni Barefield na mas mataas ang level ng kompetisyon, how much more dito sa PBA, mga kabrods. So malaking tulong sa Hinebra ito, lalong-lalo na sina LA Tenorio, di ba? Nagkakaroon na ng edad. Kaya ang Hinebra ngayon, naghahanap sila ng mga pwedeng pumalit na point guard in the future at pwede rin maging shooting guard like itong si Cedric Barefield, mga kabrods. Kaya ka, mga brods, Cedric Barefield, dapat na bang kumbinsin ng Hinebra na magpa-draft dito ngayong 2024 sa PBA para makuha nila? Kaya komenta mo lang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is our updated highlights. Yun lang, I'm out.